Dating Pangulong Rodrigo Duterte dumating na sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Posibleng pag-aresto sa dating presidente inaantabayanan. Malacanang kinumpirma ang pag-i-issue ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating Pangulong Rodrigo Duterte sasailalim sa medical procedure bukas ayon kay Senator Bongo. Commission on Elections iniimbestigahan ang umano'y pamimigay ng pera ng isang partido sa Hong Kong rally. At exclusive job fair sa Hungary, pinilahan ng mga job hunter ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, March 11, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dumating na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na dumalo sa isinagawang campaign rally ng PDP laban sa Hong Kong. Mula sa NAIA Terminal 3, kumuha tayo ng update kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang latest dyan sa NAIA? Totoo bang inaresto na ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte? Hindi na nakikita ng mga kawani ng media ang aktual na pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Ninoy Aquino International Airport dahil gwardyado at mahigpit ang pagbabatay dito ng mga tauhan ng Philippine National Police sa loob at labas ng Terminal 3. Bandang alas 9:30 nang lumapag ng NAIA ang eroplanong sinakyan ni former President Duterte at mga kasama nito mula sa Hong Kong. Ngunit maaga pa lang ay nagtipon-tipon na rin sa terminal ang mga kawani ng PNP, kabilang ang CIDG, Department of Justice at Bureau of Immigration. Kinumpirma ni Senador Bongo na kasama sa flight ni Duterte ang anak at apo nito at si dating Executive Secretary Salvador Mejaldía. Kanina lumabas din ang legal counsel ni Duterte na si Attorney Martin Delgado III at humarap sa media. At sinabi nito na he was taken away at kinuha na ang dating Pangulo ng mga otoridad, partikular na ang PNP. Magkakasamang humarap sa media sina Senador Bongo, Attorney Delgra, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Turion, dating Secretary Silvestre Bello III at aktor na si Philip Salvador. Sinabi ng mga ito na maging sila ay hindi rin nakalapit o nakapasok sa loob ng Terminal Lounge para salubungin si dating Pangulong Duterte. Kasama ni Senador Bongo ang aniyay doktor ni Duterte upang magsagawa ng regular na check-up sa dating Pangulo. Kaya po siya tumuloy yan. Kailangan niyang magpa-check up talaga. Regular check-up. Si Dr. Agnes, siya po yung personal physician ni dating Pangulong Duterte for the last 20 years. Dito po kami, si Secretary Bello. Kaya lang, ayaw kami papasukin. Kanina sa panayam kay Senador Bongo ay kinumpirma rin ito na nais niyang matukoy, masiguro ang kalagayang medikal at sitwasyon ni dating Pangulong Duterte dahil kahapon nga daw ay ito ay may nagrereklamo na masakit ang kanyang likod. Asher, may mga supporter ba si dating Pangulong Duterte ngayon dyan sa NAIA at hindi ba nagkaroon ng komisyon dyan?
Kanina, Ella, ay dahil nga mahigpit ang pagbabantay dito ng mga otoridad, ay nasa isang bahagi lang dito sa NAIA Terminal 3 ang mga kawani ng media. Kasama dito yung ilang mga vlogger at nang humarap nga finally itong mga grupo nila Senador Bongo kasama sina Attorney Martin Delgado III ay nagsigawan yung ilan sa kanila at sila ay nagsigawan pabor nga para dito kay dating Pangulong Duterte at paulit-ulit na sinisigaw ang Duterte. At yung mga media dito nahihirapan kanina, Ella, dahil nga sa dami nga ng mga nagpunta dito din ng mga vlogger, bukod doon sa mga mamamahayag, mga opisyal na mamamahayag at gwardyado rin yan na mahigpit na pagagwardya ng mga kawani ng Philippine National Police. Ella. Alright, maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sa kaugnay na balita, kinumpirma na ng Malacanang na isang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC ang isinilbi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Malacanang, ang detalye ihahatid ni Nel Maribohok live. Yes, Nel. Yes, Aga, madaling araw pa lamang kanina ay natanggap na ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang kinumpirma ng Presidential Communications Office o PCO matapos salubungin ng mga otoridad kanina sa Ninoy Aquino International Airport ang dating Pangulo. Ayon sa Malacanang, sa pagdating ni dating Pangulong Duterte, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Dagdag nito, ang dating Pangulo anya at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno upang matiyak na nasa maayos siyang kalagayan. Ayon pa sa PCO, ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera at nasa kustodiya na siya ng mga kinauukulan. Ang iba pang detalye, ihatid natin mamaya aga matapos ang isasagawang press briefing mamaya-maya lamang ng PCO kaugnay nga ng mga issue na ito. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Nel, kailan natanggap ng Malacanang yung communication mula sa ICC? Kasi sinasabi nila kahapon wala pa . Yun nga, Aga, no? Yun yung isa sa mga itatanong din natin mamaya sa press briefing dahil medyo limitado lamang yung ibinigay na statement ng Malacanang ukol dito na sinasabi nga nila na madaling araw kanina yung natanggap ng Pilipinas itong official copy ng warrant of arrest. Pero yung mga informal na communications, kung meron man nangyari o communication mula sa ICC, yan din ang ating alamin mamaya sa press briefing, Aga. Nel, may impormasyon ba yung palasyo kung may iba pang pinaaresto ang ICC bukod sa dating Pangulo? Sa ngayon, wala pang ibinibigay na detalye, Aga, no? Kaugnay nga dito sa naganap na ito na pag-aresto, no? Kung ano yung mga detalye nilalaman dito sa warrant of arrest na ito. Pipilitin natin makuha ang iba pang mga detalye kaugnay niyan, Aga. Okay, maraming salamat, Nel Maribohok. Nag-abang din sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 si Senador Bongo kasama si dating Labor Secretary Silvestre Bello III sa pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang video na ibinahagi ni Senador Bongo, makikitang kasama nito ang isang doktor na sinasabing susuri sa kalusugan ni dating Pangulong Duterte sa oras na dumating ito. Gayunman, sinabi ni Senator Go na hindi sila pinayagang makapasok ng mga otoridad sa loob ng NAIA. Dito po kami ngayon ni Dr. Agnes. Sisiguraduhin lang namin na maayos po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Actually, schedule po siya bukas ng medical check-up niya. May gagawing procedure sa kanya bukas. Dito po sa hospital, sa Cardinal. Kaya po siya tumuloy at kailangan niyang magpa-check up talaga.
regular check-up. Si Doktora Agnes, siya po yung personal physician ni dating Pangulong Duterte for the last 20 years. Dito po kami, Secretary Bello. Kaya lang, ayaw kami papasukin. Alam niyo, nakakalungkot. Sabi ko nga sa mga pulis, paparesto nila yung taong ginawa lang trabaho niya para sa bayan. Sinakripisyo niya lahat. Inaasahang babalik sa Pilipinas ngayong linggo si Vice President Sara Duterte matapos dumalo sa isang Thanksgiving event kasama ang mga OFW sa Hong Kong. Ayon sa Office of the Vice President, nakatakdang dumalo ang Vice Presidente sa selebrasyon ng ika-88 araw ng Davao sa March 16 at 17. Gayunman, wala pang ibinigay na eksaktong petsa ng kanyang pagbalik sa Maynila. Ngunit tiniyak ng OVP na magpapatuloy ang mga opisyal na gawain ni VP Sara. Hindi pinalagpas ng Malacanang ang mga binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon sa Hong Kong noong linggo. Isa na rito ang sinabi ng pangalawang Pangulo na tila pinabayaan na ng kasalukuyang administrasyon ang Office of the Vice President. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Naglabas ng tila hinaing sa pamahalaan si Vice President Sara Duterte. Sa pagtitipon kasama ang mga overseas Filipino workers sa Hong Kong, sinabi ng pangalawang Pangulo na iniwanan ng gobyerno ang kanyang tanggapan. Ngunit sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, walang katotohanan ang sinabi ni VP Sara. Sa katunayan, binigyan ito ng pagkakataong ipaglaban ang budget ng kanyang tanggapan. Hindi rin ito pinigilan na ilahad kung paano nagamit ang 125 million pesos confidential funds sa loob lamang ng ilang araw. Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Hindi naman po hinahadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay maipapaliwanag niya. Inaasahang babalik si VP Sara sa Pilipinas ngayong linggo upang dumalo sa selebrasyon ng ika-88 araw ng Davao sa darating na March 16 at March 17. Bagamat hindi pa tiyak ang eksaktong petsa ng kanyang pagbabalik, kinumpirma ng OVP ang kanyang presensya sa naturang pagtitipon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang umano'y pamimigay ng pera ng isang partido sa mga dumalo sa isang rally sa Hong Kong. Ayon sa COMELEC, sakaling mapatunayang totoo, maaaring maharap sa disqualification ang mga kandidatong sangkot dito. Narito ang report ni Dante Amento. Fake news pang may tuturing sa ngayon ng Commission on Elections ang natanggap na impormasyon hinggil sa umano'y pamimigay ng pera ng isang political party sa mga dumalo sa isang rally sa Hong Kong. Base sa natanggap na balita ng komisyon, 200 Hong Kong dollars o katumbas ng nasa 1,400 pesos ang inialok ng partido kapalit ng pagboto sa lahat ng kanilang kandidato sa darating na 2025 elections. Hindi pa pinangalanan ng COMELEC ang nasabing political party. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sa ngayon ay wala pang ebidensya hinggil dito. May nakarating po sa ating balita impormasyon tungkol sa bagay na yan na allegedly para iboto na straight yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Pero alam nyo, yan po kinakailangan i-verify mabuti sapagkat mahirap, baka tayo makuryente. Baka yan fake news, napakahirap yung misinformation at saka disinformation sa kasalukuyan. Humingi na ng tulong ang COMELEC sa mga dumalo sa nasabing pulong upang magbigay linaw sa isyu. Siyempre kapag ka namimigay ka ng ganung amount, sabi yan, sinasabi 200 Hong Kong dollars, hindi naman pwedeng makaligtas yun sa kaalaman ng lahat, lalo na yung mga hindi pumunta halimbawa doon. So tingnan natin kung ano ang katotohanan yan. Nakikipag-ugnayan na rin ang COMELEC sa konsulado ng Hong Kong upang makakuha ng detalye at iberipika ang isyu. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pinalawig ng Commission on Elections ang panahon ng registration para sa Local Absentee Voting o LAV mula March 7 hanggang March 17, 2025. Ayon sa COMELEC, itinakda rin ang bagong deadline ng verifikasyon ng mga rehistradong botante sa April 11, habang ang pagpapadala ng listahan ng mga kwalipikadong LAV voters at balota ay sa April 27. Kabilang sa mga kwalipikadong bumoto bilang absentee voters, ang mga kasapi ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga kawani ng pamahalaan at mga miyembro ng media na may tungkuling kailangang gampanan sa araw ng halalan. Ang pagboto para sa absentee voters ay magsisimula sa April 28 hanggang April 30 bago ang midterm elections sa May 12, 2025. Arestado ng Bureau of Immigration ang dalawa pang puganteng South Korean national na wanted sa Seoul at ng Interpol dahil sa kasong robbery at illegal gambling. Ayon sa Bureau of Immigration, naaresto ang mga dayuhan sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa Cebu at Parañaque. Kinilala ang mga ito na sina Sim Su-ryong, 38 anyos na nadakip sa Cebu, habang sa Parañaque naman na aresto ang 40 anyos na si Kim Kwang-yoon. Sa ngayon ay inaasikaso na ang kanilang deportation process habang blacklisted na rin ang dalawang Koreano at pagbabawalan na muli pang makapasok ng Pilipinas. Sinalubong ng matataas na opisyal ng Department of Justice at Philippine National Police ang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kanina. Kaugnay ito sa paglalabas ng arrest warrant ng ICC laban sa dating presidente. Para sa detalye, may report si Dante Amento live. Dante, sino yung mga mataas na opisyal ng DOJ na sumalubong sa dating Pangulo at ano yung kanilang pakay? Magandang tanghali aga, kabilang sa nakita natin kanina noon na sumalubong sa pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport ay si Department of Justice o DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. At nakita rin natin yung si Prosecutor General Richard Fadulyon na kabilang sa mga grupo nga na sumalubong sa dating Pangulo. Sa nakuha nating impormasyon no aga, hindi pa ito beripikado at humingi pa tayo ng verification mula sa Department of Justice kung si Prosecutor General Fadulyon ba yung nagsilbi ng warrant of arrest o itong notice ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Duterte. At nakita rin natin kanina ang Chief ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG Chief na si Police Major General Nicolas Torre III na kasama nga sa loob ng Ninoy Aquino International Airport. At sa panig naman ng dating Pangulo, kilala natin na kanyang kaalyado na sumalubong sa kanya si dating Executive Secretary Salvador Miguel Dea. Sa pahayag naman ni Attorney Cristina Conti, ang Assisting Counsel sa ICC, ito rin yung mga tumatayong abogado ng mga complainant ng war on drugs ng Duterte administration kapag ang isang tao niya ay naaresto sa pamamagitan ng warrant of arrest mula sa ICC, ay i-turn over ito sa isang member state o isang bansa na kasapi ng ICC at ililipad kaagad papunta ng The Hague sa the Netherlands kung saan nga nandoon ang International Criminal Court. So sa ngayon aga, nandito nga tayo sa Department of Justice at inaabangan natin ang mga opisyal ng kagawaran sa kanilang posibleng ilalabas na pahayag hinggil nga dito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil wala pa ngayong malinaw na impormasyon sa atin kung mayroon bang nagiging partikular na papel ang DOJ, kung mayroon bang mandato sa kanila mula sa itaas na sila ay bakit nandoon sila kanina sa Ninoy Aquino International Airport upang salubungin nga ang dating presidente kaugnay dito sa warrant of arrest na inisyu sa kanya ng ICC.
Yan ang ating update mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inaantabayanan ng mga mamamahayag sa labas ng PNP Custodial Center sa Campo Crame kung dadalhin doon si dating Pangulong Duterte. Ito ay makaraang makita na isinakay ito sa PNP Coaster mula sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa Camp Crame, alamin natin ang sitwasyon doon kay Leia Ilagan live. Leia, posible ba na dyan dalhin ang dating Pangulo at may mga preparasyon bang ginagawa dyan? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Hindi pa malinaw kung dito dadalhin o dadalhin pa nga ba dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nakaantabay naman kami sa anumang maaaring paggalaw. Sa ngayon, Ella, ay normal pa ang sitwasyon dito sa harapan ng PNP Custodial Center. Kanina nabanggit ni Senator Bongo na dadalhin ang dating Pangulo sa Cardinal Santos Medical Center para sa kanyang check-up mula sa Ninoy Aquino International Airport. Pero yung mga sumunod na impormasyon ay sinabing dilala ito sa Villamor Air Base dula ng coaster ng PNP. Sa ngayon talagang wala kaming makuhang impormasyon sa mga opisyales ng pambansang pulisya. Kahapon nga, Ella, ay tila pinagtakpan pa ng PNP itong impormasyon na ito, dahil sinabi sa press briefing kahapon dito sa PNP na wala silang hawak na warrant of arrest mula sa ICC at anumang warrant of arrest mula sa anumang local court at maging red notice mula naman sa Interpol. Pero kaninang umaga nga ay nag-abang na dyan si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre sa NAIA. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Inaantabayanan din ngayon ang pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Cardinal Santos Medical Center para suriin ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Benedict Samson live. Benedict, may impormasyon ba na dadalhin dyan ang dating Pangulo at kumusta yung sitwasyon ngayon dyan? Aga, sa ngayon nga ay inaabangan natin yun nga pagdating dito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base na nga rin sa pahayag kanina ni Senator Bongo. Dumating nga sa bansa kanina si dating Pangulong Duterte mula sa Hong Kong. Sa live Facebook kanina ni Senator Christopher Bongo, sinabi nito na may nakatakdang check-up ito sa Cardinal Santos Medical Center bukas. Nananawagan din ang senador na ipagdasal ang kalusugan ng dating Pangulo. Sa sinabi ng mga pahayag ni former Labor Secretary Silvestre Bello na aakto bilang legal counsel ng dating Pangulo, sinabi nito na hihingi sila ng konsiderasyon na sumailalim sa hospital detention itong si dating Pangulong Duterte. Aga, sa ngayon ay nandito tayo sa labas ng Cardinal Santos Medical Center at wala pa namang dumadating ng convoy mula nga dun sa pag-aresto sa dating Pangulo kanina sa NAIA. At yan muna ang ating update mula rito sa San Juan City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Samantala, sa isang social media post ni Kitty Duterte, iginiit nito na walang warrant of arrest na isinilbi laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating nito kanina sa NAIA mula sa Hong Kong. Sa kanyang Instagram story, nakalagay ang captions na illegal detention, no warrant of arrest, kung saan makikita ang larawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Taliwas ito sa kumpirmasyon ng Malacanang na mayroon ng inisyong warrant of arrest ang ICC laban sa dating Pangulo. Sa iba pang balita, nagbabala ang bagong pamunuan ng Office for Transportation Security o OTS na hindi kukonsintihin ang mga maling gawain sa loob ng ahensya. Ito'y kasunod ng insidente ng umano'y tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport na kinasangkutan ng 3 OTS personnel. Narito ang report ni JP Nunez.
Aayusin ng bagong pamunuan ng Office for Transportation Security o OTS ang serbisyo nito sa publiko. Ayon sa bagong administrator na si Retired General Arthur Bisnar, walang lugar sa kanilang tanggapan ang mga tauhan na hindi maayos na ginagampanan ang kanilang tungkulin. Tatanggalin ko yung smirk o yung ngisi sa mga mukha ng mga unprofessional, abusive at mga aruganteng kawani ng OTS. Hindi po ako ang taong magkukonsinti ng maling gawain. Meron na ring mandato si Transportation Secretary Vince Dizon sa opisyal na muling pag-aralan ang screening protocol sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kasunod ng umano'y bagong insidente ng tanimbala. I've also asked Undersecretary si Jonko, our head of OTS General Bisnar, and our GM Eric Hines to review the procedures and protocols there again, no, sa screening ng security sa airport. Ipinaliwanag ni Secretary Dizon at ni Admin Bisnar na labag sa protocol ang ginawang physical inspection ng mga security personnel sa isang ginang. Nakadaan na sila, binalikan pa sila. Tinatanong ko nga si General Bisnar, di ba mali yun? Hindi tama yun ha. Once you are screened and cleared by the screener, you're done. Kaya nga siniscreen eh. Hindi ka pwede yung, ay, hinabol ka tapos biglang haharasin ka. Hindi pwede yun. Doon pa lang mali na eh. Supposedly, ang SOP ay doon mismo yung physical check. So may pagkukulang rin po talaga ang ating mga tao. Dahil hinabol pa po nila doon sa boarding gate at hindi po nila sigurado kung sino po yung pasahero at anong bagahe ang involved. Sa video ni Ruth Adel, ginawa ang inspeksyon sa kanyang bag nang makalagpas na sila ng kanyang anak sa screening at pasakay na sana ng eroplano. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR at SMC Mass Rail Transit 7 Incorporated ang pansamantalang pagsasara ng ilan linya ng Commonwealth Avenue mula University Avenue hanggang Tandang Sora Avenue. Ito ay upang bigyan daan ang paglalagay ng steel structure ng footbridge papunta sa MRT 7 Tandang Sora Station. Magsisimula ang pagsasara sa March 15, 2025, araw ng Sabado mula alas 10 ng gabi at magtatagal hanggang March 16, 2025 sa Linggo ng alas 4 ng madaling araw. Pinapayuhan ang publiko na gumamit ng alternatibong ruta upang makaiwas sa abala. Nag-viral kamakailan ang isang Cebu vlogger na nagpagapang-gapang na tila isang suso sa gitna ng National Highway sa Konsolasyon na nagdulot ng abala sa mga motorista. Humingi ng tawad sa publiko ang naturang content creator, ngunit hindi pa ito ligtas sa kaso. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Umabot na sa higit 2 million views ang viral video ng Cebu-based vlogger na nagmalakuhol sa gitna ng National Highway sa Konsolasyon, Cebu. Sa video makikita na nakakostume pa ang vlogger bilang snailman at gumapang-gapang sa harap ng mga sasakyan. Ngunit hindi rin nagtagal ang vlogger sa kanyang ginawa at agad itong tumakbo paalis para makausad ang mga sasakyan. Sa halip na entertainment ang dala, nagdulot pa ito ng public disturbance. Maraming netizen ang hindi natuwa at nabahala sa ginawa ng vlogger. Matapos umani ng iba't ibang komento at reaksyon, kusa na itong humingi ng tawad sa publiko at humarap sa Konsolasyon Police Station. Yo, what's up mga kaibi? Ako dahil si Brian Pinasi, aka Boss LB, gitawag na Snailman. Kanang mo-volunteer dahil ko nga madto ko sa police station na mga ikong pasaylo sa akong safe nga nabuhat. Hindi maayo. O kusapasad, nakakos ko kasamok sa daan dire sa Konsolasyon. Nakakos ko traffic ba. Mga ilang jugog na kong pasaylo tungod sa ako ang gibuhat na di mao.
Sa kabila nito, inihayag ng Regional Highway Patrol Group 7 na posible pa ring maharap sa kaso ang vlogger. Aalamin ng mga otoridad kung ano ang na-violate nito upang magsilbing babala sa iba pang content creators. Paalala ng mga otoridad, pag-isipan ang mga gagawing content at tiyakin na hindi ito magdulot ng abala at hindi makompromiso ang seguridad ng publiko. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang ipasuri ng Philippine Air Force sa Estados Unidos ang flight data recorder ng bumagsak na FA-50 aircraft. Layunin nito na mabatid agad ang sanhi ng pagbagsak nito. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Consuelo Castillo, may kakayahan ang Amerika para siyasatin ang laman ng naturang data recorder. Tatagal ng ilang araw bago matapos ang extraction bago ilabas ang resulta. Ang Korean Aerospace Industries na gumawa ng mga naturang eroplano tumutulong na rin sa investigasyon at assessment ng Philippine Air Force. Yeah, because that's the usual process for flight data recorder for extraction of data, considering also the impact kasi. And we would have to extract yung memory card niya. So there's a process. We have experts in the United States who are capable of extracting the data coming from our flight data recorder. Umabot na sa 84 na milyong Digital National ID ang natapos na ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., ito ay isang malaking hakbang sa digitalization ng gobyerno, nagpapabilis ng serbisyo at nagpapalakas ng tiwala ng publiko. Bukod dito, kinumpirma rin ng DICT na patuloy ang pagpapalawak ng eGov.ph Super App at National Fiber Backbone Project upang mapahusay ang broadband connectivity sa buong bansa. Isinasagawa ngayong araw ang isang exclusive job fair para sa mga Pilipino na gustong magtrabaho sa bansang Hungary. Maaga pa lamang ay pinilahan na ito ng mga kababayan natin na nais makipagsapalaran sa abroad. Mula sa Mandaluyong City, ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano-anong mga trabaho ba ang iniaalok dyan sa exclusive job fair katuwang ang bansang Hungary? Yes, Ella, sa 10 accredited recruitment agency ay alok nila ang mga trabaho mula sa iba't ibang sektor sa Hungary na maaaring applyan ng ating mga kababayang job seeker. Alok ng Department of Migrant Workers o DMW at gobyerno ng Hungary ang aabot sa 2 hanggang 3,000 job vacancies gaya ng machine operators, welders, pipe fitters, hotel, restaurant at factory workers kung saan naglalaro ang buwan ng sahod sa 700 hanggang 1,000 euros o 43,000 hanggang 62,000 pesos. Ayon sa mga nakausap nating job hunters kanina na nakapila sa labas nitong mall ay alas 4 pa lamang ng madaling araw ay naririto na sila at nagbabaka sakali na makapag-apply sa mga trabahong ino-offer sa Hungary. Una nang nag-abiso ang DMW sa kanilang Facebook page na kailangang mag-pre-register ng mga nais mag-apply upang makasiguro na may slot silang dadatnan oras na pumunta sila dito sa isinasagawang job fair. Sa nauna ring pahayag ng DMW na pagdesisyonan nilang magsagawa ng pre-registration upang maging mas maayos ang sistema kumpara noong mga nakaraang job fair ng DMW kung saan dinudumog ng mga tao ang naturang programa. Bali kasi napanood ko lang po talaga siya sa TV, hindi ko pa po siya kabisado sa mga First time ko rin po mag-job fair ng ganito po. O, nakakipagsapalan lang din po ako.
Isa si William sa walk-in job hunter na naririto ngayon sa Robinson's Galleria at nagbabaka sakaling mabigyan ng pagkakataon na makapag-apply bilang isang factory worker sa Hungary. Siniguro naman ng DMW na sa kabila ng kanilang pre-registration process ay mayroon silang sariling linya para sa mga walk-in job applicants kung saan maaaring ilagay ng mga ito ang kanilang resume sa kanilang mga drop boxes. Ella, kaninang alas 10 ng umaga ay nagsimula na nga papasukin itong mga job applicants dito sa mall at inaasahan na matatapos itong job fair mamayang alas 4 ng hapon. Yan muna ang update mula dito sa Mandaluyong City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nagsimula na ang modernization sa National Food Authority na layong mapabuti ang imbakan ng bigas at mga pasilidad para sa mga magsasaka. Sa 10 bilyong pisong pondo, 5 bilyong piso ang inilaan para sa rice mills, drying facilities at iba pang infrastruktura ngayong taon. Habang 1.5 billion pesos naman ang gagamitin sa pagsasaayos ng mga bodega upang mapanatili ang kalidad ng palay at bigas. Target ng proyekto na madagdagan ng 800,000 metric tons ang kapasidad ng imbakan ng NFA sa susunod na taon at ganap itong magagamit pagsapit ng anihan sa 2027. Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Agriculture kasama ang mga kawani ng Department of Trade and Industry sa Balintawak Market ngayong umaga. Partikular na binisita ng mga opisyal ang pork section upang makita kung nakakasunod ba ang mga nagtitinda sa itinakdang maximum suggested retail price sa karneng baboy. Mula sa Balintawak Market sa Quezon City, may report si Mia Alonzo live. Mia, ano ang naging resulta ng pag-iinspeksyon ng DA at DTA dyan sa Balintawak Market? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Base nga sa naging inspeksyon ng DA at DTI kaninang umaga, nakita naman na nakasunod ang Balintawak Market sa inimplementa na maximum suggested retail price sa karne ng baboy. Actually, mas mababa pa nga sa MSRP ang kanilang nasunod dahil ang lugar na iyon ay bagsakan ng produkto. Pinangunahan ni Agriculture Undersecretary Dante Palabrica kasama ng ilang kawani ng Department of Trade and Industry ang ginawang pag-iikot at base sa kanilang inspeksyon, nasa 340 pesos kada kilo ang presyo ng kasip. Naglalaro naman sa 360 to 370 pesos kada kilo ang presyo ng liempo. Nasa 290 pesos kada kilo naman ang presyo ng bentahan ng sabit-ulo, kaya makasusunod ang pamilihan sa direktiba ng MSRP. Natutuwa ako na sumunod sa MSRP ang mga tindahan. At ang itinalaga nating MSRP ay sa liempo ay 380, sa pigay kasim ay 350. Pero may nakikita pa ako bumababa pa ng hanggang 340. Samantala, batay naman sa ating pag-iikot, marami pa ring pamilihan ang hirap na sumunod sa MSRP sa karning baboy. Gaya na lamang sa Murphy Market kung saan nasa 400 hanggang 440 pesos pa rin ang presyo sa kada kilo ng baboy. Maging dito sa Prisco Market, ayon sa ilang retailer ay hindi pa nila kayang magbaba ng presyo at sumunod sa MSRP dahil 320 pesos kada kilo pa rin ang bigay ng kanilang mga supplier. Kaya dito sa Frisco, nasa 400 hanggang 440 pa rin ang bentahan ng bawat kilo ng baboy. Gayunpaman, ayon kay Undersecretary Palabrica, binibigyan pa nila ng pataan ng ilang nagtitinda para makapag-adjust sa kanilang presyo dahil kasi simula pa lang naman aniya ng implementasyon. Asahan mo na sa banda-banda ron, yan ay bababa. Ano yan market forces yan Pag may nagbebenta na ng 380, siyempre market forces yan, bababa yan. Sa ngayon, Ella, Balintawak Market pa lamang ang maluwag na nakasusunod dito sa implementasyon ng maximum suggested retail price at ayon nga sa DA, matapos ang isang buwan ay magsasagawa sila ng evaluation at mga meeting
at base sa magiging resulta nito, saka sila magkakaroon or gagawa ng kanilang maging susunod na hakbang. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Hindi pa opisyal na pumapasok ang dry season o tag-init sa Pilipinas. Ito'y kahit nakararanas na ng mataas na heat index ang malaking bahagi ng bansa. Narito ang report ni Nel Mariboho. Asahan ang patuloy na mataas na heat index sa bansa na posibleng umabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius. Ngunit ayon sa PAGASA, inaasahang hindi aabot sa extreme level ang init ng bansa ngayong taon kumpara sa naranasan noong 2024. Although makakaranas pa rin tayo ng mas mainit na temperatura, pero kung hahambing natin last year, mas mainit last year. So mas mainit ang tag-init natin last year kumpara ngayon dahil meron tayong strong El Nino at maraming record-breaking na mga temperature at matataas na heat index. Ayon kay Assistant Weather Services Chief at PAGASA spokesperson Annalisa Solis, asahan rin ang mas mababang bilang ng bagyo na maaaring dumaan sa bansa. Ito ay base na rin sa climatological normal o average dahil sa ngayon ay mayroong La Nina alert at patungo ang bansa sa tinatawag na ENSO neutral condition. Iko-consider din naman po natin yung trend nung bilang ng mga bagyo during the past 65 years based dun sa historical data natin. Decreasing po yung trend. Kaya that is why 16 to 19 po yung ating forecast na bagyo based dun sa historical trend at based dun din po dun sa average na bilang ng bagyo kapag walang El Nino or walang La Nina. Sa kabila ng init ng panahon nitong mga nagdaang araw, hindi pa magdedeklara ng dry season o tag-init ang PAGASA dahil patuloy pang umiiral sa bansa ang Northeast Monsoon o Amihan. So, hindi pa po officially na dineklara ng PAGASA or DOST PAGASA yung panahon ng tag-init. Bagamat ngayon ay nakakaranas tayo ng medyo mga maiinit na temperatura or alinsangan, pero nandyan pa rin po yung epekto ng shear line at Northeast Monsoon at Easterlies. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinalaga si Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary for Special Concerns si Paul Mercado bilang officer in charge ng ahensya matapos ang pagbibitiw ng dating kalihim na si Ivan Jan Uy noong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mananatiling maayos ang operasyon ng DICT sa kabila ng pagbabago sa pamunuan. Hindi pa isinasa publiko ang dahilan ng pagbibitaw ni Uy sa kanyang posisyon. Dumami ang naitalang kaso ng dengue sa Baguio City ngayong taon, kung saan 3 na rin ang naiulat na nasawi dahil sa virus na mula sa kagat ng lamok. Dahil dito muling na-activate ang Denguera at War Against Dengue upang mapuksa ang mga lamok sa lungsod. Mula sa Baguio City, ang detalye ihahatid ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta yung information dissemination ng lokal na pamahalaan hinggil sa pagpuksa sa mga breeding sites ng mga lamok dyan sa Baguio? Yes, Aga, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawa ng lokal na pamahalaan katuwang ang City Health Services Office sa information drive patungkol sa pagpuksa ng mga pinamumugaran ng lamok at maagang pagpapakonsulta sa doktor kapag nakaramdam ng sintomas ng virus. Hinihikayat ng City Health Services Office ang publiko sa lungsod ng Baguio na magtulong-tulong para mabawasan ang kaso ng dengue sa syudad. Sa tala ng City Health Services Office mula January hanggang buwan ng Pebrero ngayong taon, umabot na sa 224 dengue cases ang naitala, habang 3 ang nasawi. Dahil dito patuloy ang pagsasagawa ng lingguhan na clean and green sa bawat barangay. Ayon sa pamunuan ng CHSO, malaking bagay ito para maging maayos at malinis ang bakuran at malaking tulong ito para makaiiwas sa sakit na dengue. We have small rains, no, and short rains, and that will really entail additional breeding sites for our mosquitoes.
madadagdagan po yung mga water around our environment. Wherever it can be contained, no? Kung anong container na nandyan, nakatiwangwang na mga containers around our houses will really entail a breeding site for our mosquito. Dahil sa tumataas na kaso ng dengue, muling na-reactivate ang Denguera War Against Dengue sa kada barangay. Ang Denguera ay massive and simultaneous search and destroy operations na ipinatutupad ng kada barangay. Sa pamamagitan ng Denguera, mapipigilan ang pagdami ng mga lamok na may taglay ng naturang sakit. Tayo ay nananawagan na sana bawat ulan, no, in the afternoon or in the morning, linisin po natin ang ating kapaligiran. Tapat ko, linis ko, surroundings ko, linisin ko. I think that is one responsibility of a resident in the city of Baguio. Samantala, paalala ng pamunuan ng CHSO sa publiko na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o hospital kapag nakaramdam ng sintomas ng dengue. Kung may lagnat ng 1 araw o 2 araw, magpa-check up na. Maigi raw ang early check consultation upang maagapan ang sakit. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Isa sa ilalim sa Civil Disturbance Management Operations Seminar ang nasa 50 mga pulis mula sa Masbate Provincial Office na magsisilbing force multiplier sa nalalapit na pagdaraos ng eleksyon sa Mayo. Mula sa Masbate City may report si Jerry Galicia live. Jerry, ano ba ang layunin ng seminar na yan para sa mga pulis dyan sa Masbate? Yes, Ella, magsisilbing tagapamayapa at tagataboy na mga grupo na posibleng maghasik o magsagawa ng kaguluhan sa panahon ng halalan dito sa Isla Masbate. Na binubuha ito na nasa 50 PNP personnel na tauhan ng Masbate Police Provincial Office. Nagsimula na kahapon ang 5 araw na Civil Disturbance Operation Management Seminar sa compound ng Masbate Police Provincial Office dito sa Kampo ni Serrano sa Masbate City. 50 PNP personnel ang sasailalim sa naturang seminar na magsisilbing magpapaalis sa mga grupo o individual na posibleng maghasik ng kaguluhan sa panahon ng halalan. Naka-standby ang reactionary standby support force na ipapadala at re-responde sa mga lugar na makakailangan ng puwersa laban sa sino man magtatangkang samantalahin ang katahimikan sa eleksyon. 4 na bayan ang tinukoy na area of concern ng COMELEC ngayong national at local elections sa isla ng Masbate. Ito ay ang Claveria at San Pascual sa isla ng Burias, Baleno at Masbate City naman sa mainland. Ang Masbate PPO ay nag-initiate po ng seminar para in preparation po sa upcoming national and local election. So ito po ay para doon sa mga madideploy na personnel, yung mga identified, meron na tayong mga identified reactionary standby support force para po dun nga sa election kung saan if in case merong kaguluhan, sila yung magre-responde doon. Ella, bukod pa dyan, ang 44 naman na personal din ang sumasailalim sa seminar na para man magsilbing medical response team ngayong araw sa Ulitkot Hall dito sa Masbate PPO. Sila naman yung grupo na magre-responde kung may mga kailangan ng atensyon medikal para sa mga PNP personnel at sibilyan na masusugatan sa pagtatapoy sa nanggugulo sa halalan. Tatagal ang seminar hanggang sa Biyernes, March 14. Ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Magsasagawa ang Philippine National Police ng forensic at cross-matching examination sa baril na ginamit ng suspect sa pagpatay sa 2 pulis sa Bukawe, Bulacan. Sa ngayon ay patuloy na tinutugis ang mga suspect. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Yung forensic at cross-matching examination. Magandang tanghali, Aga. Bumuo na nga ng special
Investigation Task Group ang Bulacan PNP para sa ikadadakip ni alias Atan na at large pa rin hanggang ngayon, habang inaasahan naman ngayon ang gagawing special forensic at cross-matching examination ng baril sa ginamit nito sa pagpatay sa dalawang pulis. Wala pa rin nakapagtuturo sa kinaroroonan ni alias Atan, ang gunman na pumaslang kay Police Staff Sergeant Dennis Cujamat at Police Staff Sergeant Gian George de la Cruz. Pero ayon kay Regional Director Police Office 3, Police Brigadier General Jean Pajardo, posibleng kasama ito sa gun running group activity sa Bulacan at maging sa Central Luzon. Ayon kay Pajardo, hawak ng PNP ang baril na ginamit nito at isa sa ilalim nila ito sa forensic at cross-matching examination. Tinitingnan natin kasi yung baril na ginamit niyang pagpatay doon sa unang pulis natin ay iniwan niya dahil naubusan ng bala, nag-jam. So titingnan natin ngayon. Kumpiyansa naman si Police Brigadier Jean Pajardo, re-resolve nila ito lalo na't bumuo na ng Special Investigation Task Group o SITG Bulacan PNP. Aga sa ngayon ay andito ako sa burol ni Police Staff Sergeant Dennis Cujamat kung saan nga dito sa lugar ng Barangay Matungaw, Bulacan, umaasa ang pamilya ng mga biktima na sana bago man lang mailibing si Police Staff Sergeant Cujamat sa Sabado ay mahuli na nga itong si alias Atan na suspect sa pagpatay sa dalawang pulis. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Nagbanggaan ang oil tanker na Stena Immaculate at cargo ship na Solong sa North Sea na nagdulot ng sunog at pagkawala ng isang tripulante. Ang tanker ay may dalang jet fuel para sa militar ng US habang ang cargo ship ay may dalang sodium cyanide na isang highly toxic chemical. Patuloy ang pagsisikap na maapula ang sunog at masuri ang posibleng environmental damage lalo na't may tumagas na jet fuel sa dagat. Sarado ang Humber Estuary at patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente. 16 ang kumpirmadong nasawi at 100 ang nawawala, kabilang ang 2 batang babae na inanod ng baha sa Buenos Aires Province, Argentina. Umabot sa 400 millimeters ng ulan ang bumagsak sa loob ng 8 oras na nagdulot ng matinding pinsala sa mga tahanan, tulay at kalsada at libo-libo ang lumikas. Umani naman ng batikos ang gobyerno matapos isara ang National Emergency Directorate 3 araw bago ang bagyo, habang nangako naman ang ekonomiya ng bansa ng 10 billion Argentinian peso o katumbas ng mahigit 500 bilyong piso para sa pagbangon ng lungsod. Nababahala ang British government sa anilay dangerous and destabilizing na mga aktibidad ng China sa South China Sea. Ayon sa post ni British Foreign Minister David Lammy sa X platform, nakasalalay ang ekonomiya ng buong mundo sa safety and security ng mga trade route na sakop ng naturang karagatan. Binigyan din ng opisyal na nahaharap sa palagiang panganib at hamon upang malayang makapaglayag ang Pilipinas dahil sa mga aktibidad na ito ng China. Nito lamang nakaraang buwan, nalagay sa alanganin ang kaligtasan ng isang eroplano ng Pilipinas na nagpapatrolya sa naturang disputed area dahil sa mga dangerous maneuvers ng isang Chinese Navy helicopter sa lugar. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 5 na nagsasabi, bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. At
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.